Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa muting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magkabayan, akala mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 75 na mga comments. Nandiyan rin po si Juan Acosta. Meron siyang 45 na mga comments. Robel Fer Official. Meron siyang 42 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 41 na mga comments. And Ayeng Gementisa. Meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Maria Teresa Di Crafting, nabigay sa atin ng $10. And thank you so much also kay Johnny Ramas, nabigay sa atin ng $3. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Rose Guevara, Gerardo Cory Jr. Nandyan rin po si Adeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nemfa Nazareth, Emily Basog watching from La Union. Nandyan rin po si Shirley Fernandez, Army Lagaso, Penny Ibua from Carmona, Cavite. I-shoutout natin si Anime Lover, Lynn Gonzalez, Levina Carbonell, Rosalinda Gali from Washington, D.C., USA. Kasama rin po natin si Kingdom Servant, Shirley Risman, hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias at Derek William Mayo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin at mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Sister Linlin. Greetings from Abby Smith. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Sino ang excited dito sa impeachment trial kay Sara Duterte mga kabayan? Tuloy na. Pilipinas, tuloy ang impeachment. Ang daming nagpanik, ang daming nagalit na mga DDS makabayan. Pansin nyo lang po ang kanilang mga post ngayon. Tingnan nyo, galit na galit dito kay Chis Escudero, galit doon sa mga senador nga pumabor na mag-convene na yung Senado makabayan para magawin po na impeachment court. Diba? Ang daming galit talaga eh. Tingnan nyo yung mga vlog ngayon na mga DDS, diba?
hindi na sila mapakali. Tuloy na ang impeachment trial, mga kabayan. Siguro natakot itong si Chis Escudero. Siya nga pala kahapon wala sa Ivan, no? Pero tayo po ay nakamonitor, mga kabayan. Kasi nga, meron kong pinuntahan po na anniversary. So, hindi ko nahindian eh. Invitation. Ang dami kasi invitation sa Ivan. So, kahapon, nakamonitor po si Ivan. Di ba nag-post tayo, nag-upload tayo ng video dito po sa ating channel, mga kabayan, 'di ba, tungkol doon sa nangyari sa rally. Ang daming tao, mga kabayan. As in, 'di ba? Ang daming tao kasi marami ho yung mga grupo, mga kabayan. Iba't ibang grupo ho yun, pati nga yung mga lilista nandun, mga pinklawan, syempre mga dilawan, ang dami doon. Pati po yung ibang mga grupo, mga kabayan, pati po yung mga iba't ibang representative galing po sa sa mga schools. And also, yung Katoliko, mga kabayan, Roman Catholic. Di ba doon po si Padre? Asa kasi Padre, siya rin po yung nanguna kahapon, mga kabayan, aside po nila ni former Senator Laila de Lima. And also, kabilang rin po sa ating in-upload kahapon, kasama, mga kabayan, 'di ba, in-include ko doon sa nangyari sa rally yung presko ni Senator Risa Ontiveros and also yung presko rin po ni SP Chis Escudero. 'Di ba, inamin po ni Chis Escudero, mga kabayan, na hindi niya gusto itong si Sara. Ayaw niya kay Sara Duterte. Sila man nakita kahapon sa ating upload, mga kabayan, 'di ba, mismo pong sinabi ni Chis Escudero, ayaw niya, hindi niya gusto itong si Sara Duterte. So yun na po ang cue, mga kabayan. Diba? So, while nanood ako sa press con kahapon ni Chis, sabi ko, ito nang hint. Sigurado ako napapayag si Chis na ituloy yung impeachment trial kay Sara Duterte. So, hindi tayo nakamali, mga kabayan. Diba, kinagabihan, nag-decide sila, that is 9 o'clock yata yun ng gabi, 9 or 9:30 ba yun, or almost 10 o'clock in the evening. Kasi matagal silang tapos, mga kabayan. Ang daming debate kasi, nag-meeting pa sila. 2 beses sila nag-meeting, mga kabayan. Ang tagal talaga talagang merong suspense. Pero ang nangyari doon sa meeting, ganun pa rin po ang kinalabasan. Ang doon po sa meeting, mga kabayan, ito pong si Binoy, ito pong palamunin na senador, at saka walang kwenta na senador dyan sa Senado natin, hindi mapakali. Hindi siya sumali sa meeting, mga kabayan. Diba, meron pong nagpundok. Ano ba Tagalog to sa Tagalog? Ano bang Tagalog to? Yung parang nag-usap-usap lahat po ng mga senador, mga kabayan. Diba, hindi sumama, parang ayaw talaga makiusap parang hindi siya interesado, mga kabayan. And also, ito pong si Mangga. Hindi silang dalawa, hindi po sila interesado doon sa meeting, mga kabayan. Kasi noon pa ho, hindi pa nag-start itong meeting na to, sinabi na ho nila na ayaw nila sa impeachment trial, mga kabayan. Di ba ayaw nila? At sila po pinapahayag dito na mag-no na ho sila. Ayaw po nila, mga kabayan. Bias ang dalawang gunggong na yon. And also, ito pong si Bato de la Rosa. Pero si Bato, mga kabayan, biglang nagbagong kanyang isip. Diba? Biglang na bagong isip ni Bato de la Rosa. Ang dami kang galit kay Bato na DDS. Nakita ko doon sa baba po ng comment section, mga kabayan, sa live po doon sa Senado. Ang daming galit kay Bato. And also kay Bongo, mga kabayan. Nag-ibang kanilang isip. Pero itong si Binoy, itong gunggong na to, and also ito pong si Mangga, itong si Manang, mga kabayan, talagang gahi Ganun talaga At saka, sabi nila, kasi nga Duterte sila, mga kabayan. So ayaw nila sa impeachment trial. At meron pong clip, mga kabayan, nakita ko na biglang sinunggaban ni Binoy itong mga nag-meeting na mga senador, mga kabayan. Yes, meron po. Biglang sinunggaban. Mamaya pag-usapan natin yan. So, before magpatuloy, mga kabayan, sa impeachment trial dito kay Sara Duterte, meron man ako ipapakita sa inyo na isang video ipinakalat ngayon ng mga DDS. Kasi nga, mga kabayan, di ba sila yung nagpanik na ngayon, saka talagang hindi nila alam kailang gagawin, kasi nga, alam nyo, may tanong tayo dito sa mga DDS. Hindi ko talaga mag-gets bakit sila takot na takot, or ano ba ang kailang kinakatakot, mga kabayan, na matuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte? Tanungin natin itong mga DDS nandito, ano bang ikinakatakot nyo? Kung sa tingin ninyo, na malinis itong si Sara Duterte, at saka wala siyang ginawang kabulastugan, well, bakit naman kayo matatakot? Ano bang meron? Ano bang merong matinding ebidensya or kalokohan na pinagtatakpan ninyo? Bakit ayaw ninyong matuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte? Sige nga, tanong nga kayo. At saka, kung malinis si Sara Duterte,
'Di ba? Ito ang kanyang pagkakataon na malinis ang kanyang pangalan. 'Di ba? Lagi niyo sinasabi na marami kayo diyan sa 'di ba? Marami kayo diyan sa Senado. Ito mga DDS. Lagi silang nagyabang makabayan na marami daw mga DDS, mga senador diyan sa Senado. Bakit kayo natatakot na matuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte? 'Di ba? Simpleng tanong lang ho yan makabayan. Bakit matakot eh? Dapat hayaan nyo na lang ho. At saka dito natin makikita, ako nga excited ako eh. Kayo ba mga kabayan, excited ba kayo na makita yung mga ebidensya? Mga ebidensya? Ang daming ebidensya. Pero meron pong problema mga kabayan. 'Di ba? Meron problema kasi nga 'di ba ang mangyari ngayong araw, mga kabayan, 4 o'clock in the afternoon, kasi nga 'di ba si Chis Escudero kagabi, siya na po ay nag-take oath, kasi siya na po yung magiging presiding officer sa impeachment trial kay Sara Duterte. Yes, si Chis Escudero, siya po yung magiging presiding officer. This coming 4 o'clock in the afternoon mga kabayan, mag-take oath na rin po yung mga senador judges para sa impeachment. At saka bukas, mag-convene na yung Senado na gawing impeachment trial or court para po sa trial dito kay Sara Duterte makabayan. Okay? So, yun po ang mangyayari. Ngayong hapon, mag-take oath ang mga senador, judges. So, bukas, mag-convene makabayan. So, ibabakita ko muna sa inyo kung ano ang ipinakalat na video nitong mga DDS. Itong clip doon po kay Ted Filon makabayan na ipinakita doon ni Ted Filon, sinabi niya na wala dang nagawa, 3 years na lang, wala na lang nagawa ang ating presidenteng si PBM. Ito ang ating ebidensya makabayan. Carry over sa panahon po ni Pangulong Marcos na by the way ay nakaka-3 taon na. Yan. Yes, ngayon pong June 30, 3 taon na sila. 3 taon na lang sila. Ano na-accomplish nyo sa usapin ng agrikultura? Diba? Pagising mo bukas makalawa, tapos na term mo. Kamot ulo ka na, lalo na kaming mga Pilipino. Dahil imaasa rin kami sa mga nagdaang mong SONA tungkol sa mga pangako na naman sa agrikultura. Samahan pa ng appointment ng mga taong hindi mo maintindihan kung sa katakan sa ang planeta na para bagang may disconnect na nangyayari po sa katotohanan. Okay, so ito ang ating sagot mga kabayan. Mga DDS, pitikin nyo sa tinga itong si Ted Filon kasi doon siya sumimplang. Meron bang specific na term mga kabayan binanggit ano daw ang nagawa ni PBM sa agrikultura? Ano daw nagawa mga kabayan? 'Di ba? Napaka-easy. Kahit high school, alam ho nila 'yan, 'di ba? Ang dami hong nagawa ni PBM sa agriculture. Kasi diyan po sa agriculture, nakita natin si PBM naka-focus makabayan. 'Di ba? Kitang-kita talaga DDS, pakipitik yung tenga ni Ted Filon. Hindi natin alam kung saan kaya, saang lupalop ba ng ating mundo itong si Ted Filon makabayan, kung bakit hindi niya alam kung ano nagawa na ni PBM sa agriculture. Siguro, nabusalan po ng pera ang kanyang mata makabayan. Busalan, sayop, mali. Natabunan siguro ng bilyones ang kanyang mata makabayan. 'Di ba? Kaya hindi niya nakita. Siya ho'y isang journalist. Nasa media makabayan, media man ho siya. Bakit hindi niya nakita yung mga lakad ni BBM tungkol doon sa agriculture? 'Di ba? Ang sarap sampalin ng ebidensya. Ano ba ang rason dito ni Ted Filon bakit ayaw niyang aminin or ayaw niyang sabihin yung totoo makabayan? Ano kayang rason? 'Di ba doon pa nga lang sa mga magsasaka, yung mga utang na magsasaka, burado na ho DDS. 'Di ba? Alam niyo 'yan. Burado na ho yung mga utang ng mga magsasaka. Pati po yung mga lupa nila sa kanila na rin po ibinigay ng gobyerno para sa kanila. Ibig sabihin, wala na silang utang, meron pang libreng lupa. At the same time, binigyan rin po ng tulong ni PBM ng ating gobyerno na mga kagamitan ng para po sa magsasaka, 'di ba? Tractors, lahat-lahat na po. Mga machineries, kitang-kita ho natin 'yan. Lagi yang hinahighlight po ng mga mainstream media. Pero bakit hindi nakita ni Ted Filon? And also makabayan ko, ipapakita ko sa inyo ang video ni Eleazar kasi isasampal natin sa kanila itong ebidensya.
Eto kayo mga ampalaya, eto yung presidenteng walang ginagawa. Yan ang laging banat ng mga kalaban ni BBM. Lagi na lang daw walang ginagawa si BBM. Dahil itong mga taong ito, parang ganito, parang ampalaya. Alam niyo kung bakit? Sobrang bitter nila. Kahit nakikita nila si BBM na trabaho ng trabaho. At yan naman, tingnan nyo naman, halos hindi na nagpapahinga yung presidente na yan sa pagkatrabaho. Tingnan nyo naman kung saan pupunta para mag-inspeksyon, para mamigay ng kung ano-ano mga makinarya sa mga magsasaka. Pero sa kabila ng lahat ng ginagawa ni BBM, meron man siyang gawin o wala, iisa lang ang sinasabi nito mga bitter na tao na to. Walang ginagawa yung presidente. Bangag-bangag. Puro ganyan lang ang kanilang comment. Kahit ng mga taong ito, mga salot ng lipunan nito mga nagsasabing walang ginagawa ang presidente. Sa halip na tumulong sila, wala silang ginawa kundi mambatikos at sirain ang gobyerno. Pero ang maganda dyan, si BBM, hindi sila pinapansin. Trabaho lang ng trabaho si BBM. At tama yung sinabi niya, ba't ko sila papansinin? Nandito ako para magtrabaho, hindi para mag-react o mag-comment sa mga batiko sa kanya. Kaya walang tigil sa pagkatrabaho yung ating presidente. Oo nga no, bakit hindi nakikita na magdides makabayan? Bulag talaga mga tarantado Sakto ba yun mga tarantado? At saka dito rin po makabayan kasi nga tuwang-tuwa itong mga DDS na doon po sa video kasi nga nagbasa ako doon sa comment. Alam niyo itong video na to ni Ted Filon, that is last month yata yun if I'm not mistaken. Naalala ba natin ang video ni Ted Filon? Pero nirecycle lang makabayan. Nirecycle nila kasi nga gusto nang gawing paninira ito sa ating gobyerno. Pero I remember ang video ni Ted Filon that is last month. Sakto yun, diba? So dito makabayan para makita rin po ng mga gonggong ng mga dides na nandito kung ano ang ginawa ni PBM o ano ang ginagawa ng ating gobyerno. Tingnan nyo, hindi na nga nagpahinga si PBM. Tingnan nyo ang kanyang mata makabayan. Diba? Grabe na yung eye bags. Umitim na nga dito ni PBM kasi nga puro siya trabaho makabayan. Ang iniisip ni PBM kung paano paunlarin pa ang bansang Pilipinas. Ito po ang ating ebidensya. Pero po sa ating mga balita, isang linggo bago inaasang pagbabalik eskwela ng mga bata, pinangunahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Brigada Eskwela sa Bulacan. At tulad ng mga magulang, tumulong ang Pangulo na magkumpuni ng mga silid-aralan. Aljo, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kick-off ng Brigada Eskwela dito sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Layunin ng kasalukuyang administrasyon na mabawasan ng 57% ang administrative tasks ng mga guro alinsunod sa bagong DepEd Order No. 6. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Sa Brigada Eskwela na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa, layunin ng DepEd na may angat ang reading skills ng mga mag-aaral. Magagawa ito kung may magandang learning environment at may available na learning materials. Kaugnay nito, binisita ng Pangulo ang Khan Academy Powered Classroom na gumagamit ng technical innovation. Naglagay na Starlink ang DICT para sa mas malakas na internet connectivity, nag-provide din ng tablets at smart TV para sa pag-aaral. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang digital literacy ng mga mag-aaral. Maganda naman advanced learning po sa mga nasa bahay po. Yung sa English po, yung finding evidence sa text po, tsaka po yung sa math instructions po. Yes po, mas magiging fun po siya. At sa pamamagitan po ng Khan Academy ay nasisiguro ko po na yung technological innovation, advancement sa aming learners ay maibibigay po namin. Inobserbahan din ng Presidente ang mga pasilidad ng paaralan para siguraduhing handa na ito para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Dapat aniyang masolusyonan ang kawalan ng tubig sa ilang mga banyo. Magkakasakitan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Kaya kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Just on the health and safety of the kids. Of course, that's the most basic and most important thing that we have to do. Nagbigay din ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaayos na ang mga luma ng building para sa mas maayos sa pasilidad sa darating na school year 2025 to 2026. Sa pamamagitan ng isang ceremonial parade, formal nang binuksan kahapon ang one-stop shop bagong bayani ng Mundo Serbisyo Caravan sa Hong Kong.
Pinangunahan niya ni DSWD Undersecretary for Operations Pinky Romualdez, Protective Services Bureau Director Edmond Monteverde at Sustainable Livelihood Program Director Miramel Garcia Laksa. Layo nitong ilapit sa mga Pilipino abroad ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Kabilang dito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghahatid ng psychosocial support sa ilalim ng We Support Program. Magsasagawa din ng consultation sa OFW Global Center habang bukas naman ang DSWD Information Booth para sa pagbibigay ng kaalaman sa iba't ibang programa at serbisyo ng ahensya na maaring ma-avail ng mga OFW. Hinigayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na tuklasin at suportahan ang mga lokal na negosyo sa Binondo, Maynila. Sinabi yan ng Pangulo ng pangunahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapailaw sa Jones Bridge sa Intramuros, Maynila nitong weekend bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at China. Pinaunahan na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang makasaysayang seremonya ng pagpapailaw ng Jones Bridge sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at China. So tonight, we proudly light up the iconic Jones Bridge in all its renewed glory and breathe new life into it. I am also glad to share that tonight's event has a deeper meaning. This project commemorates 50 years of diplomatic relations between the Philippines and the People's Republic of China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. Itinuturing na Queen of Bridges sa Maynila, ang Jones Bridge ay tumatawid sa Ilog Pasig para pagdugtungin ang sentro ng lungsod at ang makasaysayang distrito ng Binondo. Naitatag ang formal na diplomatic relations ng Pilipinas at China noong June 9, 1975. Ang pagpapailaw hindi lamang seremonya kundi hudyat din ng pagsisimula ng lingguhang Lights and Sounds Show sa Jones Bridge na bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Urban Revitalization Project ng Pangulo at Unang Ginang. Layunin nito ang muling pagbibigay buhay sa Ilog Pasig at mga karatig na lugar. Sa kanyang tulumpati, giniit ni Pangulong Marcos Jr. na ang muling pagpapasigla sa Binondo ay kabahagi ng isang malawakang plano upang ibalik ang sigla ng mga makasaysayang distrito at maisulong ang Filipino cultural heritage. In times like this, when everything can feel loud and fast and confusing, I believe what we need is right here. A place as simple as a bridge or a street that tells us to pause and to reflect on who we are and what we share as a nation. Nagbalik tanaw din ang Pangulo sa kanyang mga alaala sa Binondo, ang masarap at nakakaaliw na pagkain at ang masiglang pamumuhay sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Binanggit niya mga paboritong putahe ng mga Pilipino tulad ng dumpling, lumpia, mami, hopia at siopaw, mga pagkain na animong bahagi na ng Filipino palate. Lasang-lasa naman, ang sarap, hindi ko makalimutan. So, always looking for new delicious dishes to try, I still always return to the comforting delicacies from the Binondo shops that have stood the test of time. Masiglang isinalarawan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga culinary treasures ng Binondo at kung saan ito mahanap. Ang dumpling sa Umping at Yuchenko Streets, lumpia at sariwang puta sa Carvajal Street, at ang pansit at Peking duck sa Benavides Street. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang publiko, lalo na mga kabataan, na muling tuklasin at bisitahin ng Binondo sa gitna ng nagpapatuloy na Pasig River Enhancement Project. Kaya kaibiganin natin ang mga tindero at tindera. Subukan ang viral na recipe ng hopia at lumpia. Suportahan ang mga lokal na negosyo. Linisin ang ating paligid. Tumawid sa Jones Bridge at gumala sa tabi ng Ilog Pasig. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga miyembro ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, mga civic organization, mga donor mula sa Filipino-Chinese community at mga opisyal ng Chinese Embassy sa pamumuno ni Ambassador Wang Silian.
tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit. Nung opening ceremony ng palarong pambansa, may mga kabataan atleta sa likod ko habang ako'y nag-speech kung ano-ano mga mukha ang kanilang ginawa. Yan yata yung mga uso sa TikTok ngayon. Nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong na ay sa katuparan ang palarong ito. Kung Sandro, baka pwede natin mahanap itong mga batang ito para makilala naman natin. Shout out naman dyan sa mga kabataan. Itong mga nakarang linggo ay marami tayo mga pinagtuunan na pansin sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mga bagay na may dalang direktang ginhawa sa ating mga kababayan. Yan lang naman ang pangunahing direksyon na inilatag natin sa ating kabinete. Paano ba natin pagiginhawain ang buhay ng bawat Pilipino? Di man perpekto at marami pang kailangan ayusin. Masaya naman ako sa mga feedback na natatanggap namin dito ng nakaraang mga linggo. Mas magiging comfy tayo to walk alone, knowing na may mga pulis na nakasurround sa'yo. Pag magtatanong kami sa mga pulis, alam namin na secured kami. Unahin na natin itong usapin sa kaligtasan. Security and safety sa ating mga lansangan. Sinimulan natin ang pagdideploy ng mas maraming pulis o yung tinatawag nating cops on the beat. Naging maganda naman ang feedback nito. Sabi ng mga tao ay malaki talaga ang natutulong pagka sila ay maging panatag. Ginagawa na rin itong emergency hotline natin at sigurado ako in just a few weeks, baka sa Hulyo pwede na, ay ma-launch na namin ito. Ang bagong PMP chief naman natin ay 3 minutes ang police response ang isinusulong sa kanyang mga hanay. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan, unsustainable is really the what people are saying. Watch me sustain it. Kalaking bagay po ito, lalo na po sa mga mahihirap po nating mga kababayan. Ang 20 pesos po ay malaking bagay. Kami ay sobra-sobra po talagang nagagalak. Masyadong masaya ako kasi marami nangarap niyan. Malaking bagay po yan. Pinaparating ko po yung aking buong pusong pasasalamat sa ganitong programa na inyo pong itinayo. Nung isang araw ay nag-inspect tayo ng isang warehouse ng NFA sa May Bulacan. Marami pa rin ang nagdududa kung paano masusustain o patatagalin itong 20 peso rice na ito. May stock pa ba tayo na bigas? Kaya ba ito na bayaran ng ating gobyerno? Masusustain po natin yan basta't nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot kayang bigas ang ating mga kababayan. Lumalaw din tayo sa isang farm dyan sa Bulacan kung nasan ang pinakamalaking greenhouse facility sa buong bansa. Ang agricultural innovation na ganito ay dapat talagang inaaral at sinusuportahan ng pamahalaan. Ang pinag-usapan natin dito ay hindi lamang ang food security o yung food supply, kung hindi pati na ang nutritional value na binibigay natin sa taong bayan. Hindi lang tuyo ang kinakain nila, may gulay, may prutas, lahat yan. Kaya mga facility na ganito, yan ang magpo-provide sa atin ng mga fresh na gulay, fresh fruits, etc. Patuloy pa rin ang pamimigay natin ng mga makinarya sa National Irrigation Authority. Ito nga yung pangatlong tranche natin, refleeting program ang tawag. Mahalaga sa agrikultura ang patubig. At itong mga makinaryang ito ay sisiguruhin ang irigasyon natin na laging well-maintained. Maganda ang daloy ng tubig. Ang major canals at irrigation infrastructure ay laging maayos. Bali po, 4 na ticket po, isa lang po yung binayaran namin. From Ortigas po to GMA Kamuning, 20 pesos lang po. I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Malaki talagang advantages. Ang isa sa pinagtuunan din natin ng pansin nitong mga nakarang linggo ay ang transportasyon. Inanunsyo ko ang pansamantalang paghihinto muna ng EDSA Rebuilding Program. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, wag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Nag-inspect din tayo ng MRT at nalunsad natin ang programang 1+3. Kung mapapansin nyo sa mga MRT station natin,
Bumilis na ang andar ng pila. Minsan nga ay wala ng pila. Yan ang patuloy natin tinatrabaho kasama si Secretary Vince ng DOTR. Bubuti pa yan in the coming months. Punta rin kami sa Year 3 naman. At marami rin ginagawang pagbabago. Bilang gateway ng ating bansa, itong mga airport natin kumbaga ay ang first and last experience nila sa ating bansa. Kaya't hindi sapat na magaganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. Hindi lamang ang Manila Airport, dinidevelop din natin ang mga tinatawag na regional airport para ay ang ating mga bisita ay hindi na kailangan dumaan pa sa Maynila para pupunta sa kanilang resort. Pati na yung mga umuuwing OFW, kung minsan napakalayo naman ang pinupuntahan nila, pwede silang tumuloy na sa mas malapit na airport para hindi na kailangan dumaan sa Manila Airport. Napaka-importante yan para mas maginhawa naman ang biyahe. Hindi lamang para sa ating mga bisita, kung hindi, mas lalong-lalo na para sa mga Pilipinong umuuwi at umaalis. Ilan pa lamang ito sa mga pagbabagong nagaganap. Marami pa po ito. Maraming salamat sa inyong mga mungkahi, suhestyon, komento. Lagi po kaming nakikinig at patuloy na isisulong ang anumang mga programang makakabuti sa kalagayan ng ating mga kababayan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ingat po tayong lahat. Okay, so babalikan natin yung sinabi ni Ted Filon Makabayan na wala daw nagawa itong si PBBM. Wala na nagawa si PBBM, 3 years na daw na upo. Walang nagawa Makabayan. Tingnan nyo, no? Yung naipakita natin na video na good news, iilan lang ho yun na pagbabago sa bansa natin. Yan po sa pamumuno ni PBBM or Marcos administration. Ilan lang ho yun, Ted Filon. Yun lang po ilan po sa lakad, sa programa, mga proyekto ng ating gobyerno. Iilan ho yun, hindi yun lahat. At saka doon po sa kanyang sinabi na ano daw nagawa ni PBBM sa agrikultura Makabayan, dito pa nga lang sa 20 pesos per kilo na bigas. Do you think, Ted Filon, makakamit natin yung 20 pesos per kilo na bigas kung di yan trinabaho ng ating gobyerno? Diba? Siguro nasanay siya Makabayan sa panahon po ni Digong na umabot yung bigas na 85 pesos, 87 pesos, halos nga umabot yun ng 90 pesos Makabayan. Nalaban natin. Diba? Siguro nasanay siya doon. Kaya ayaw niya na sa 20 pesos Makabayan kasi pagkakala nila pangit yung quality. Hindi pangit. Talaga pong maganda ang quality Makabayan. Talaga pong nag-improve yung NFA rice sa Pilipinas. Dahil yan sa Marcos admin, Ted Filon. O, di ba? Kung hindi niya nakita yung pagbabago sa Pilipinas Makabayan, well, isa siyang malaking tanga at ubob. Okay? So before natin talakayin yung sa impeachment trial kay Sara Makabayan, isa ka pala. Before ako nag-vlog Makabayan, nadaanan ko yung channel ni Mau Spencer. Nalaban natin si Mau Spencer, yung Princess Maui Makabayan, na nandun na po sa Dubai kasi nga sumibat ito kasi nga wanted sa Pilipinas. Fake news fearless kasi, kaya wanted sa Pilipinas. So, doon ko nalaman Makabayan kasi kanyang last na live, kanina, before ko nag-vlog, in-interview niya itong si Marlica, itong si Hitan Makabayan. Doon ko nalaman, nag-away-away pala sila. So, sinong kaaway niya, Sir Ivan? Itong si Alvin and Tourism, nalalaban natin si Alvin Tourism, yung lagi pong nagko-cover doon sa, doon po sa ICC Makabayan, sa Dahig, sa labas mo ng Dahig. Di ba meron sa tinawag po na Duterte Street, meron pong Castle Street, Castle ni Duterte, at saka basta doon po sa event, sa Dahig Makabayan, for example, doon po sa birthday ni Sara, di ba laging highlight itong si Alvin, yung lalaki Makabayan. Nag-away-away sila, itong si Marlica ang kanilang kalaban, Alvin and Tourism plus Aldo versus Maharlika Makabayan. Kasi ang nangyari pala, nung birthday ni Sara Duterte, pinagbawalan pala itong si Maharlika at itong si Harry Roque na gawin nila yung bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Yung laging kinakanta nilang dalawa Makabayan, yung bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Pinagbawalan pala ni Alvin Tourism Makabayan. Kaya ang nangyari, nagalit itong si Marlica. Siya po'y nag-rant doon sa kanyang live Makabayan. At hanggang ito po'y in-interview ni Mau Spencer. Galit na galit itong si Maharlika. Pero, wag ka. Yan lang po ikalang taktik Makabayan. Sa tingin ko, yan lang po ikalang drama.
tactics ito. Bakit sa Ivan? Kasi alam nila na matuloy itong impeachment trial. Gusto nilang gumawa ng drama, gusto nilang gumawa po ng ingay makaabayan para parang mabahin, parang mahati yung attention ng mga DDS at saka dito po sa mga kababayan natin. Gusto nilang mag-ingay makaabayan. Yan po ay tactics sila, di ba? So, huwag kayong maniwala doon sa kanilang budol, sa kanilang trap makaabayan kasi ang ginagawa nila ngayon, yan lang po ay pag-iingay. Yan lang po ay para mahati yung atensyon ng mga tao dito sa mangyayari ng impeachment at saka dito lang i-divert ang atensyon sa kanilang awayan makaabayan. Okay? So, isa naman natin. Nandyan po si John Kuan. Hi to Ami Walsh. Nandiyan po si Danilo Carbonelia. Hi to Tita May Dunes or Mextalk Vlog. Nandiyan po si Leonardo Celiero, Melagros Martir, Zulay Ilowe. Kasama rin po natin si Abby Smith watching from Arizona. Shoutout daw sa Kelly and Lumagi family. Nandiyan rin po si Merna Fernandez, Carmelita Barba, Leonardo Manansala, Javier Bigeno. Nandiyan rin po si Eme Sarino, Abrel. She's watching from Baybay City, Leyte. Nandiyan po si Tinkerbell, Jean Rabara, Ming Centino from Singapore, and hi to Maria Bedaseclon. Siya nga pala, sa Baybay City makaabayan, maganda dyan. Actually, ang last ko na po dyan, I think mga 11 years ago yata. Maganda yung Baybay makaabayan. At saka shoutout nga pala kay Abrel. And also ngayon makaabayan, pag-usapan na natin itong impeachment trial. Kasi nga itong si Species Escudero natakot bigla sa nangyari po sa rally makaabayan. Diba, isipin nyo, ang daming tao kahapon sa rally, ilang grupo yung makakabayan. Kaya nga nag-decide si Chis, diba, doon po sa kanyang press con, kaya nga nag-decide itong si Chis Escudero na pinapupunta na niya ang kanyang mga security, pati po yung guard doon po sa Senado Makakabayan, lahat na pinapupunta doon sa harap ng Senado, sa gate Makakabayan. Siguro natakot siya na masira po yung gate Makakabayan kasi ginaganon-ganon na po ng mga rallyista. Kasi ang dami. 'Di ba? Mayroon pong grupo doon sa labas mismo po ng gate ng Senado. Merong nakalagay doon na parang stage na maliit. Meron pong maliit na stage doon sa labas sa grupo nila ni Insurrecto Makakabayan. 'Di ba? Grupo nila ni Insurrecto, yung Anak Bayan, Akbayan, yung MLLP. Kasi ang doon sa labas po mismo sa tapat ng gate ng Senado, ang grupo ho 'yon ni Padre ni Father Makakabayan. At saka kasama po ni Father si former Senator Laila de Lima at saka meron pang iba, hindi ko kilala yun eh. So, yung pong grupo na yun, kaya nga ang dami. Yung mga estudyante, yung mga sa mga eskwelahan makakabayan, ibang grupo rin po yun. Kaya marami. At saka take note, meron pa rin pong mangyayari na rally, pero prayer vigil makakabayan. So, mangyayari ngayong gabi, prayer vigil. Mag-start po, that is 4 o'clock in the afternoon and until 7 o'clock in the morning makakabayan. Okay? So, kung sino naman yung gusto na atin doon sa prayer vigil, meron po sa tapat pa rin po or sa harap mismo sa gate ng Senado. 4 o'clock in the afternoon until 7 a.m. in the morning makakabayan. Kaya nga natakot si Chess. Kaya siya po ay nag-decide na ituloy yung impeachment trial kay Sara Duterte Makakabayan. So ngayon, papakita ko sa inyo. Ito pong pag-take oath ni Chis Escudero kasi siya po yung magiging presiding officer Makakabayan sa impeachment trial kay Sara Duterte. Session is resumed. Mr. President, the Honorable Villanueva is recognized. Mr. President, may I reiterate my previous motion, Mr. President? Mr. President, I move that the Senate Secretary, Mr. President, I move that the Senate President will now take his oath as the presiding officer of the impeachment proceedings, Mr. President. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is the motion is approved. Chair would like to call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. Sir, dito kay sir.
Sir, please raise your right hand and repeat after. Walang mic, sir. Okay na, sir. Importante kayo naman din. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I I will do impartial justice will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Mr. President. Senator Villanueva. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, may I respectfully move that the senator judges take their oath at 4 o'clock in the afternoon tomorrow, June 10, 2025. And again, reiterate, Mr. President, what this representation made mention a while ago, that after the oath-taking of the senator judges, the court will be constituted but not convened yet, Mr. President. Thank you, Mr. President. So Duly moved. noted and entered into the records. Is there any objection to the motion? Hearing none. Motion is approved. Majority Leader. Okay, so before natin pag-uusapan itong si Binoy Makabayan, itong palamunin na senador, ay papakita ko muna sa inyo itong explanation kung ano yung ibig sabihin ng convene Makabayan or kung anong mangyayari bukas. Para ito sa ma-clear lahat kasi nga marami pong hindi nakantindi Makabayan kung ano ibig sabihin po ng convene. Yan ba ay mag-assemble na ba sila? Yan ba ay itutuloy na ba? Or meron pa silang gagawin ng mga debate bukas at saka hindi pa mag-start Makabayan. Sa tabi explanation galing po kay Cayetano. For more details, let's watch this. Pa kay bukas, constituted ang impeachment court but not yet convened. Anong sabihin na Because ang usapan niya, magko-convene sa Wednesday. Because obviously, Senator Bato wants to take the floor tomorrow. So ayaw naman niya na bad faith na pumayag siyang mag-convene tomorrow. Tapos may sasabihin siya bago mag-convene. Si Senator Coco naman, Senator Risa, syempre, the faster the better. So constitute meaning nabuo na. Convene means nag-umpisa na yung what's the right word for convene, di ba? Kumbaga sa korte, constitute meaning existing na yung court. But convene, meaning nag-umpisa ka na. Pero itong pananumpa ni SP as presiding officer, guarantee na talagang magko-convene kayo as impeachment court on Wednesday. Well, even naman kung wala. But sabi nga ni SP kanina sa likod, symbolic, sabi naman nung ibang mga senators, this is more than symbolic. Diba? So, but expect more debates on many other issues tomorrow and Wednesday. Pero walang nag-object na magko-convene kayo as impeachment court. Wala naman. So, ang question kasi nga, di ba, dahil last day sa Wednesday, baka hindi mapag-usapan lahat ng issue na dapat pag-usapan before mag-convene. Kasi wala namang problema ang pag-usapan lahat ng issues once nag-convene. Ang problema lang yung June 30. Diba? Pag hindi mo natapos doon. But remember, once na-convene, may mga filings yan. Diba? May summons, yung sagot and everything. So that will take time. So, in one sense, may one giant step today. But in another sense, expect many more questions and debates tomorrow and Wednesday. So pag nag-convene na kayo sa impeachment court, doon isa-settle kung kayo yung magsa-settle kung pwedeng tumawid o hindi. Kasi sa dulo nung sa Wednesday. Yes and no kasi nga halimbawa sinettle namin one way or the other, pwede o hindi. Hindi mo naman pwedeng pangunahan yung 20th Congress. So pag sinabi namin hindi pwedeng tumawid, sinabi ng 20th pwede. Siyempre, masusunod yung 20th. So mangyayari nun, isususpend nyo lang yung impeachment court on Wednesday. I don't want to make fearless forecast kasi hindi ko na mangyayari. But I can tell you what cannot be done. Diba? The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Sir, tama ba sa Wednesday, as in, pagka nag-convene, dun pa lang kayo magsiset ng rules, gano'n? Hindi, meron na tayong rules. So, actually, susundin na yung rules. So, diba today, ni-refer sa committee on rules. So, last time na nagkaroon ng impeachment from the committee on rules, the next day, nag-convene na.
So doon nga nagkakaroon ng issue kasi sabi ni Senator Coco, ba't hindi na mag-convene tomorrow? So sabi naman nung isang side, bakit hindi sa Wednesday? But yun nga, sa course of discussion, sinabi na maaring magsalita si Senator Bato. So kung inaabangan din namin kung magsasalita siya. Pero yung pagsalita na magkukonvene kayo on Wednesday, practically, o tantamount na sa dismissal or mutant academic na yung mga resolution to dismiss or terminate the impeachment process. May resolution po kasi si Senator... Hindi ko masasagot yan kasi nga meron pang tomorrow at meron pang Wednesday. No? Kaya sabi sa inyo, di ba, lahat pa ng issues ay maaari pang pag-usapan. So for example, yung tanong ko kanina, doon sa impeachment per year. Sabi ng kampo ni Vice President Sara, nilabag yun. So, pwedeng dito sa session decide yun. Pwedeng sa impeachment trial. Pwede din sabihin, isang tabi natin yan, hintayin natin Supreme Court. So, lahat ng options nandyan. That's why I was asking it kanina. But personally, I don't mind whether sa legislative session or whether sa impeachment court. But since it's jurisdictional, hindi pwedeng hindi man lang pag-usapan sa... So what I meant sa jurisdictional is that if we find that it violated the Constitution, diba, mahirap naman yun sa in the middle of presentation ng evidence, dun mo sasabihin. So basta sir, ang settled at nakatagana sa Bato is magkukonvene kayo on Wednesday as impeachment court, yung mga issues na lang ang isa-settle. Yes. That's why nga importante at mahigit na sa symbolic yung constituted. Kasi once you constitute it, hindi basta't mamamatay yun. Diba? Then you'll have to either have a verdict or have a reason bakit matatapos ang trabaho ng impeachment court. Okay, so maganda pakinggan mga kabayan na mag-start na sila bukas sa impeachment trial kay Sara. Kasi mag-convene na yung Senado bukas. Maganda pakinggan pero marami pa pong problema mga kabayan. 'Di ba? Tingnan niyo, magulo nga yung explanation nga ni Cayetano. Magulo mga kabayan. Tingnan niyo mga reporter, naguluhan sila. At saka meron pong nabanggit doon mga kabayan si Cayetano na ang problema daw is June 30. Yes, June 30 ang problema. Bakit? Doon kasi yung last na date na matapos po yung 19th Congress mga kabayan. Ang ibig sabihin, kung mag-start sila bukas, may 19 days lang ho. 19 days lang ho yung impeachment trial kay Sara. Do you think kakayanin ho yung 19 days mga kabayan? 'Di ba? Hindi kaya yan, 19 days. Kaya nga nagrereklamo yung mga mababatas yun sa Kamara mga kabayan na hindi sila papayag, hindi sila pabor na 19 days lang yung impeachment trial kay Sara. Sino ba yung na-propose ng 19 days mga kabayan? 'Di ba si Tolentino? Maganda 'di ba? Parang okay siya. Okay siya na mag-start po yung impeachment pero 19 days mga kabayan. May problema pa rin doon. Alam natin, DDS yan si Tolentino. 'Di ba? Kaya nga umuo yung ibang mga DDS mga kabayan kasi alam nila magkakaproblema ho yan 19 days lang. Hindi tayo papayag na 19 days lang yung impeachment trial kay Sara mga kabayan. Bakit sa Ivan? Hindi kasi ma-represent lahat yung mga ebidensya. Hindi kaya mga kabayan. Yes, maniwala ka, hindi kaya. Sangkaterbang mga ebidensya ho yun. Kapag 19 days lang, yung impeachment trial kay Sara, ibig sabihin maraming ebidensya doon na hindi matatalakay mga kabayan or mailalatag ng mga prosecutor. Hindi. So ang ibig sabihin kapag matapos yung 30, doon na po mag-verdict ito pong presiding officer mga kabayan na si Chis na sabihin niya either guilty ba or convicted ba or acquitted. Kapag sasabihin kasi na acquitted mga kabayan, ang ibig sabihin hindi parang kulang yung ebidensya mga kabayan. Yan kasi ang mapapasok sa isip ng mga senador ng mga DDS. Lalo na si Chis mga kabayan kasi nga siya po yung presiding officer, di ba? Yan po ang maiisip ni Chis, kulang ang ebidensya. So yan po ang malaking problema mga kabayan. Di ba? Baka nga hindi mailatag ng prosecutor ng Kamara yung tungkol doon sa bank account ni Sara at saka ni Digong. Diba? Nandun kasi yung malaking ebidensya eh. Nandun kasi yung lagi pong sinasabi ni Trillanes na mga bilyones na pumasok galing po sa droga mga kabayan. Diba? Nandun po.
Kaya nga galit na galit yung mga DDS na matuloy po yung yung impeachment. Kaya nga sila takot na takot kasi nga ito yung kanilang pinoprotektahan sa lahat po ng mga ng mga magiging kaso ni Sara, ang kanilang poprotektahan na hindi ma-open, hindi ma-represent itong joint account. Bank account sa BPI ni Sara at saka ni Digong Magkabayan. Yan po ang kanilang pinatatakpan. Correct if I'm wrong. Lagi, sa lahat po ng mga ebidensya against kay Sara, ang kanilang pinagtatakpan, ang kanilang pinoprotektahan at ay nang gusto makita ng madla ng public or ng publiko, yang joint account. BPI bank account ni Sara Duterte at saka ni Digong Magkabayan. Maniwala ka. Yan talaga yan. May kita natin yan sa hearing Magkabayan. Alam niyo naman po si Sir Ivan, kapag tayo po dito ay maglatag ng ating opinion at saka mga ganyan po na usapin Magkabayan, parang mangyayari talaga parang 95.5% na mangyari. 'Di ba? Kapag mag-verdict ng ganyan, ang mag-predict si Sir Ivan ng ganyan Magkabayan, di ba mangyayari talaga Ewan ko bakit. 'Di ba? So, anyways Magkabayan ko, ay isa naman natin. Before pag-usapan po si Binoy, isa naman natin, nandiyan po si Felma Cabato, Angelita Hulisanger, Adolfo Bello, watching from Minuhang, Barugo, Leyte. Nandiyan po si Lito Bungalan, tsaka shoutout daw sa Bungalan family. Hi to Disalan David, Luisito Niedo, Josephine Gallego, nandiyan po si Ramon Manuson. Shoutout daw sa Zafra family. Evelyn Garcia, Ramel Roasa, Mones Borromeo. Shoutout natin si Tony De Los Reyes, Gorgonia Angala, and hi to Ronilyn Lamsen. Okay. Mga kababayan ko, before nangyari yung pag-take oath ni Cheese Escudero at saka sa pagsalita po ni Cayetano Magkabayan, di ba nag-meeting sila, nagbotohan sila Magkabayan, either ituloy ba nila yung pag-convene ng Senado at saka tuloy po yung impeachment trial kay Sara Duterte. Nakita niyo ba yung picture post ko doon sa Facebook? Di ba? Nagkumpul-kumpol, nag-meeting yung mga senador Magkabayan, pero itong si Binoy at itong si Mangga nasa likuran lang. Hindi sila interesado Magkabayan. 'Di ba? So hanggang ito pong si Binoy Magkabayan, hindi siguro nakatiis, siguro meron siyang narinig nga napag-usapan doon o sinabi po ni Sis Escudero na ayaw niya. Kasi according sa kanya Magkabayan, na dapat rules daw ang susundin. Bakit daw justice ang kanyang narinig Magkabayan? Alam niyo ba na biglang sinunggaban yung mga senador? Ito ang ating ebidensya. Rules tayo sa rules na president sa rules Bakit tayo napunta sa justice? Pwede pag sa rules, ang magbabasa majority leader. Ang magbabasa majority leader. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Hanggang Wednesday, kasi may notice na yun Pero sorry, sabi mo kanina, kung Wednesday ngayon, yung mga gusto magpaalam sa mga rektor hindi na wala na silang oras sa Wednesday. Kung yan kung kasi magdamagan mo tayo hindi ko makita alas ng Wednesday, saka ngayon kaya nga, magdamagan lang, hindi ko makita natin ang magdamagan ko sige, hindi lang natin tayo sa Tuesday nasa Tuesday bukas na kahit Tuesday na para kasi nga may notice requirement hindi siya ba mo ano po kami Okay, so sa halos 20 minutes or 20 to 25 minutes yata yun, sila po nag-meeting Magkabayan. Kasi nga sila po nag-discuss, nagbotohan sila. Yun lang po ang ambag ni Binoy. Diba, DDS? Yun lang po ang ambag ni Binoy Magkabayan. Kasi takot siya may kapag-usap doon sa mga senador. Kasi nga, di ba, mostly doon lahat or halos lahat Magkabayan, mga attorney. Kasi nga, di ba, meron sinabi po itong si Bato de la Rosa na ito usapin daw ng impeachment ay usapin daw ito ng mga abogado. Pero hindi daw sila mga abogado Magkabayan. Kaya nga, laging nasa likod si Binoy, di ba, hindi masyado makapasok, pagsalita itong sila si Bato de la Rosa kasi nga usapin po ng mga abogado Magkabayan, legalidad. Kaya yun lang po ang naambag ni Binoy. And also Magkabayan ko, meron siyang nasabi dito na sarap pitikin ng tingay kasi nga, di ba, meron siyang i-final
na resolusyon para i-dismiss itong impeachment trial kay Sara Duterte. At meron siyang nasabi dito, talaga pong nakakainis mga kabayan. For more details, let's watch this. Kinumpirma naman ni Senator Robin Padilla na maghahain siya ng resolusyon para hindi na matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw ni Padilla, hinihintay pa niya si Senator Amy Marcos bago ito ihain. Iba pa raw ito sa resolusyong inihain ni Senator Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Sa Miyerkules, June 11, nakatakda ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court at pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Sa usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. Duterte kami. Oo, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. O, di ba, tarantado mga kabayan? Tingnan nyo, nagpapasildo tayo ng senador na ganyan, di ba? Kurungkuntong utok eh. Parang, iwan ko, parang super budol mga kabayan. Yan ba ang number 1 na senator? Nagtatrabaho lang o siya? Hindi para sa taong bayan. Siya lang po'y senador sa mga Duterte mga kabayan. Correct if I'm wrong? Diba? Tas siya na nga mismo umamin dito, kahit daw siya ay susunogin, mangangamoy pa rin po daw siya na isang Rodrigo Roa Duterte makabayan. Ang ibig ba niyang sabihin, kinakain niya yung itats ni Digong makabayan? Ibig bang sabihin, iniinom niya yung ihi ni Digong, kaya nga kapag susunogin siya, mangangamoy pa rin po daw siya na Rodrigo Roa Duterte. O diba, tarantado makabayan? Sayang no, yung tax natin, sayang talaga yung pera natin eh. Para lang ipangsweldo sa mga ganitong klase na senador makabayan, walang ginawa. Kumain lang, paipa lang, magpaano lang, pagpa-sip-sip lang dyan sa mga ibang dides po ng mga senador makabayan, at saka lagi niyang pinagtatanggol po. Walang iba, mga Duterte. Pati po itong si Manang, tingnan nyo, kapatid ni ng ating presidente si PBM, kapatid po ni PBM, siya dito yung mangunguna, kasi nga siya dito yung siguro magtuturo o siya ba yung magagawa ng draft para i-dismiss yung impeachment trial kay Sara. At ito'y kanyang ibigay doon kay Binoy makabayan. Di ba sinabi pa nga ni Binoy na naghintay po siya dito kay Senator Amy Marcos makabayan. Ibig sabihin, ang kumukumpas dito sa mga DDS, itong si Amy Marcos. Siya yung mangga makabayan. Mangga gamit. Diba, Gunggong, ang sarap pag-untugin itong dalawa na ito, yung mga walang kwenta, diba? So, anyways, ipakita ko sa inyo kung ano ba yung masasabi na mga kongresista, mga mababatas tungkol dito sa ginpropose ni Tolentino na 19 days lang yung impeachment trial kay Sara Duterte. Hindi pabor ang mga kongresista at prosecutor sa mungkahing tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. At balikan po natin si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sabi ng mga kongresista? Yes, hindi para nga sa mga kongresista, hindi po sapat itong 19 na araw para gawin nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang minungkahi nga ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na umpisahan na po itong impeachment proceedings ng June 11 at tapusin na, magkaroon na po ng desisyon by June 30. Sakto, huling araw ng termino ng mga senador na nakaupo po ngayong 19th Congress. Pero para kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Roger Gutierrez ay hindi po kakayanin na 2 araw lamang yung pagpipresenta ng kanilang mga ebidensya. Gayun din yung pagbawas ng 7 articles of impeachment at gagawin na lamang 2. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. At Marian, ano naman ang sinasabi o stand ng Kongreso tungkol sa posibleng pagtawid ng impeachment sa 20th Congress? Yes, GD, dyan nga dun sa usapin yung issue na baka questionin pa itong pagtawid ng impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Nanindigan dyan si House Prosecutor Roger Gutierrez at sinabi niya na pwede naman po talagang tumawid ang impeachment trial to 20th Congress. Lalo't hindi naman po sakop na legislative functions ng Senado itong impeachment trial. Ganito rin yung sentimiento ng ilang mga kongresista na nauna na rin naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Narito yung kanilang mga pahayag.
hindi siya bound by the legislative calendar. We are still standing on that, na hindi siya dapat magpa-tali doon sa usapin na hanggang June 30 lang. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. So again, sana ma-realize nila na it's always the Constitution over personal ambition. Okay, so dahil tuloy na yung impeachment mga kababayan, iba na naman po ating ipagsisigaw dito. Dapat hindi natin papayagan na 19 days lang yung impeachment trial kay Sara Duterte. No to 19 days impeachment trial. Kasi nga pangit magiging parang kulang mga kababayan. 'Di ba? Kulang na kulang talaga 'yan eh. So anyways, share natin, kasama rin po natin si Ninita Umali, Candy Ortez, nandiyan rin po si Jackie Lin, Nelson Kalingasan, Birds Lumibaw, Jaco Jerry Cabreros, Eb Chu, Hatsu Milagros Banes, Ed Tamara, Elmer Pinaranda, Ramos Doldulaw, Estrella, hi to Rosemary Aguilar, Loresta. Nandiyan rin po si Merna Borromeo, Jocelyn Flores, Estacio Polido Edith, hi to Leo Nabua, Yolanda Flojo, Ivy Alfonso, Miggy Bom. Isyatan natin si Testa Maliwan, Apple Nash, Nelson Caravana, JRN, Bewley Binaventura, Glory Ortega, John Luigi Nino Coliano. Kasama rin po natin si Fam Kaadan Oteros Liuna, Elsa Hoffman, Mins Niyaka Nolpes, Chrissy Yu Ticketing Airlines, and hi to Elizabeth Passion. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Alam mo lahat ng nangyayari sa araw-araw kong buhay. Alam kong magpapakita ka sa akin ng solusyon. Alam kong tutulungan mo ako. Panginoon, gabayan mo ako sa araw na ito. Pakiusap, itama mo po ang lahat ng mali ko sa buhay. Ipakita mo po sa akin ang direksyon sa hinaharap. Kami ay nabubuhay at gumagawa sa labas sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ingatan mo kami at bantayan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sana ang aming bansa. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa araw ko. Inadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana.
manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain, bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw ay